Mga kabayan, sa kabila ng pagsasampa ng kasong inciting to sedition ng NBI dito kay Atty. Harry Roque at kilalang vlogger na si Maharlika, hindi nagpatinag ang kampo ni Roque. Sa halip ay nagpasalamat pa ito kay NBI Director Santiago dahil binigyan daw nito ng pagkakataon ang taong bayan na mapansin ng gobyerno ang matagal ng usapin na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Roque, hindi siya natatakot sa NBI, sa halip lalo siyang mag-iingay at magsisiwalat na mga anomalya ng gobyerno ni PBBM dahil karapatan niya ito bilang mamamayan at naniniwalang wala siyang nilabag na batas. So makikita po talaga natin, talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Director Santiago na mapakita, masiwalat sa buong bayan yung authenticity ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwenta ang kanilang testigo, talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. Ako naman, lalo mo akong supilin, lalong lalakas ang aking boses dahil alam ko ang karapatan ko. Wala akong pakialam kung ako na ang pinaka-kasuklam-suklam na tao sa kanila. Basta ako, may karapatan ako magsalita, lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa pamamahala ng gobyerno ko dahil nakasalalay ang buhay ko dito sa kapalaran ng ating bayan. Magugunita na kinumpirma at ibinunyag ni NBI Director Santiago na sinampahan na nila ng kaso si Maharlika at Roque dahil sa di umano ay pagpapakalat ng fake news at paninira sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya kasong inciting to sedition ang isinampas dalawa. Ayon pa sa NBI, napatunayan na nila noon pa man na peke ang nasabing video kaya hindi ito dapat paniwalaan ng taong bayan. Kinaila na namin finally si Secretary Roque at saka si Maharlika na inciting to sedition, unlawful use of publication, no? All in relation to cybercrime. Okay. Kasi yung pulburon na yan, matagal na namin yan na patunayan na AI generated, no? Through forensic presentation. Forensic, hindi lamang yung salita lang namin na pinapasinungalingan namin yung kanilang posting. Giit naman ni Roque na hindi nila ginagalit ang taong bayan at hindi nila sinisiraan ang Pangulo, kundi nagtatanong lang sila kung totoo ba ang mga bintang sa kanya, kaya dapat niya itong sagutin sa publiko dahil mahalagang malaman ito ng taong bayan kung saan ay nakasalalay sa Pangulo ang kapalaran at pamumuhay ng bawat Pilipino. Suma total, meron bang incitement to sedition? Wala. Kasi hindi naman namin pinababagsak ang gobyerno. Hindi namin ginagalit ang taong bayan. Hindi namin pinipigilan ang kahit anong sangay ng gobyerno gawin ang katungkulan nila. Ang ginagawa namin sa paglabas ng video na yan, tinatanong namin, ano ba? Ikaw ba ay addict? Ikaw ba ay addictus benedictus? Dahil kung ikaw ay addictus benedictus, wala kang karapatan mamuno. Dahil ang daming problema ng Pilipinas. Kalahati na ngayon ng ating populasyon nagugutom. Paano naman mabibigyan ng lunas ang pagkagutom na 1 out of 2 Pilipino ay gutom ngayon kung ikaw ay babangag-bangag? Diba? So malinaw po ang pagsampa ng kaso nila, walang kwenta. Pero sinampa rin nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Hindi po. Kasi ito po ay mga katanungan na dapat sagutin. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwenta ang kanilang testigo, talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang sagutin ni PBBM sa taong bayan ang mga paratang sa kanya ng netizen, partikular na itong si Maharlika at si Atty. Harry Roque? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Pinagbabawal ng Commission on Elections ngayong araw, Huwebes Santo hanggang bukas, Biyernes Santo, ang kahit anong uri ng pangangampanya. Ang sinumang lalabag dito ay maaaring humarap sa kasong kriminal o di kaya diskwalifikasyon. Nilinaw ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco na maaari namang lumabas ang isang kandidato o politiko ngayong panahon ng Semana Santa o yung makilahok sa mga relihiyosong mga aktibidad, ngunit huwag lamang haluan ng pangangampanya o pamumulitika. Anya ang lahat ng uri ng pagpapakilala ay pagbabawal katulad na lamang ng mga pagpapatugtog ng mga jingles, house-to-house campaigning at kahit ang social media postings ay hindi rin maaaring gawin ngayong araw hanggang bukas. Ito ay paglabag mismo sa Section 263 at 264 ng Omnibus Election Code. Anya, marami pang pagkakataon na maaaring mangampanya mga kandidato, kaya naman ilaan na lamang ang araw ngayon hanggang bukas upang respetuhin ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Sa makasagradong araw ng Monday, Thursday, lalong-lalo na ating Good Friday, naunawaan po namin yan. Magsisimba, mamamanata, wala pong problema dyan. Pero sana po wag nating lahukan at samahan po ng pangangampanya. Yan po ay nasa batas. Hindi lamang po customs yan, hindi lang traditions. Batas po, tatlong batas. Omnibus Election Code, yung Synchronized National and Local Elections, pati na rin ang Fair Elections Act. Tatlong batas po nagsasabing bawal mangampanya ng Monday, Thursday, Good Friday, dagdag na rin po natin yung the day before the elections, May 11, at yung the day of the elections. Ang ano po mangyayari kung nilabag niyo po ito? Kasong kriminal po ito. Yung pong sinasabi ko kaninang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at perpetual disqualification to hold public office. Lahat po ng pagpapakilala. So it encompasses kahit yung postings po sa social media. So wag po natin gagawin yon. Naintindihan po namin, lalabas kayo, magsisimba, mamamanata, wala pong problema dyan. Pero sana hanggang doon na lang po sa mga ginagawa ninyo. Namo naman ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, itong si Senador Amy Marcos na ilantad ang katotohanan na gumagamit ng illegal na droga ang kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Roque na dapat patunayan nito ang katapatan noong inendorso siya ni Vice President Sara Duterte at ilahad lamang ang buong katotohanan. Hindi naniniwala si Roque na walang alam ang senadora sa mga iligal na paggamit umano ng droga ng Pangulo. Magugunitang naglabas si Roque ng pulveronic video kung saan makikitang gumagamit umano ang Pangulo ng iligal na droga. Narito ang naging paghamon na Attorney Harry Roque. Ang inaasahan sa amin na nga namin kay Manang Amy, ngayong inendorso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bili ng kilo-kilo ng cocaine para sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-imbento niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Nawag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na wala raw kwenta yung kasong isinampa laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan ito sa pagpapalabas umano ng adulterated na pulveronic video kung saan ay isinasangkot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot, bagay na una ng tinukoy na isang deepfake video. Dagdag pa ni Roque na mapapatunayan nilang hindi dinoktor ang naturang video dahil sa ito ay sumailalim daw sa pagsusuri ng ilang eksperto sa paggawa ng mga video sa ibang bansa. Magugunitang kinasuhan si Roque ng sedition dahil naman sa umano'y panawagan nito na mag-alsa at patalsikin sa gobyerno ang kasalukuyang administrasyon. Habang si Claire Contreras o mas kilala sa pangalang Maharlika ay kinasuhan naman ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances, inciting to sedition, cyber libel at computer-related perjury. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Attorney Harry Roque. So malinaw po ang pagsampa ng kaso nila, walang kwenta. Pero sinampa rin nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag, ngiwi. Hindi po. Kasi ito po ay mga katanungan na dapat sagutin. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwenta ang kanilang testigo
talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay kahapon, sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. O nga pala po, nandito ako sa downtown Emma. No? So, nagkakape-kape, mag-ice cream, at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba yung incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Ano ba ang nangyari doon sa pulboronic video? Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko, hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng bayan? So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip, dahil ikaw ay nasa impluwensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Napakadami na pong kaso na sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas. At ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, siyempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas na posisyon sa ating bayan, yung pinakamataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas, unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip. Meron kang tamang judgment. So sa amin, hindi para magalit kay Presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, kinakailangan sagutin ni Presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang klase ng sedition, yung pagpigil sa trabaho ng gobyerno, wala naman kaming ganung ginawa, no? Dahil ang gusto nga namin is mapatupad yung trabaho ng presidente na pinapatupad ang ating batas, kasama na yung ating mga batas laban sa paggamit ng droga, no? At hindi na siya mismo ang gagamit ng droga, no? Now, intention din ba namin magkagulo? Ay hindi po. Dahil ang intention namin talaga ay sitahin ang mga taong gobyerno at siguraduhin na sila ay nasa tamang pag-iisip para magawa ang kanilang trabaho. So ibig sabihin, dahil ito po ay isang tanong at sabihin na natin pagpupula sa kanyang kahinaan ng kanyang personalidad at ng kanyang pagkatao, sinisiguro namin na ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay dapat nasa sapat na pag-iisip para gampanan ang kanyang trabaho. Kaya sa tingin ko, walang intent to commit sedition. Now, kung malaman ng tao yan, na authentic at paniwalaan kasi eksperto naman yung nagsasabi at 2 beses na nagkaroon ng authentication plus meron pang computer program na nagsasabi na authentic siya. O, kung nagalit ang tao, kami ba may kasalanan nun? Hindi. Kasi yung galit na yon, magbubunga yon sa katotohanan na wala palang kakayahan ang presidenteng mamuno. At ang hihingin nila, syempre, na ang presidente magbitiw. Now, yan ba'y krimen? Hindi. Dahil yung panawagang magbitiw, yan ay karapatan ng taong bayan dahil sila ay tunay na soberenya. At wag nating kakalimutan 2 beses na
sa ating kasaysayan na pinaalis natin ang mga nakaupong presidente. So hindi po yan illegal. Kaya nga ang ating saligang batas, unique sa buong daigdig. Dahil sa buong daigdig, tayo lang ang may probisyon na kinikilala ang people power, na tanging taong bayan ang may kapangyarihan na magpalayas, magtsugi, kumbaga, sa mga gobyernong walang kwenta. Hindi po yan sedition. Yan ay karapatan ng taong bayan. At kung ako'y mananawagan, ayan na, pag nakita nyo na authentication, pag naisa publiko na namin, wala nang kaduda-duda na hindi yan deepfake, anong gagawin ninyo? Bahala kayo magdesisyon, wag lang kayo gagamit ng dahas. Ang gumagamit ng mga dahas ay gaya ng mga lukulukong, mga trililing, na gumagamit ng dahas pero nag-i-stay sa 5-star hotel at sinisimot yung laman ng kitchen. Okay? Yun po ang tinatawag na kudeta. Yung paggamit ng dahas na walang suporta naman ng taong bayan. No? Now, yung aming mga ginagawa ni Maharlika, pwede ba maging seditious yan talaga? Hindi po, miski sabihin na natin may mga ibang tao magagalit. Bakit? Kasi wala po clear and present danger. Yan po ang importante. Kapag pananalita lamang at wala ka namang kakayahan para talagang patumbahin ng gobyerno at walang clear and present danger, yan po ay sakop ng karapatan ng malayang pananalita. So makikita po talaga natin, talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Director Santiago na mapakita, masiwalat sa buong bayan yung authenticity ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. At taong bayan, ang pangako ninyo, ngayong naririto ng pagkakataon para mabasa ninyo ang authentication report, maghusga naman kayo. Huwag na kayong magpa-petiks-petiks. Pag sa tingin nyo talaga na naniniwala kayo sa report na authentic yan at wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, maghusga naman kayo, please. Dahil baka mamaya, wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo at papayagan natin ang mga tao wala sa tamang pag-iisip na mamuno. Hindi po krimen yan. Kasi taong bayan ang tunay na soberenya sa ating Republika ng Pilipinas. Suma total, meron bang incitement to sedition? Wala. Kasi hindi naman namin pinababagsak ang gobyerno. Hindi namin ginagalit ang taong bayan. Hindi namin pinipigilan ang kahit anong sangay ng gobyerno gawin ang katungkulan nila. Ang ginagawa namin sa paglabas ng video na yan, tinatanong namin, ano ba? Ikaw ba ay adik? Ikaw ba ay addictus benedictus? Dahil kung ikaw ay addictus benedictus, wala kang karapatan mamuno dahil ang daming problema ng Pilipinas. Kalahati na ngayon ng ating populasyon nagugutom. Paano naman mabibigyan ng lunas ang pagkagutom na 1 out of 2 Pilipino ay gutom ngayon kung ikaw ay babangag-bangag? Diba? Ang inaasahan sa amin na nga namin kay Manang Aimee, ngayong inindurso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bili ng kilo-kilo ng cocaine para dun sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-imbento niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Rolling Stone magazine yan. Ang tanong, mula nung kabataan niya hanggang ngayon, gumagamit pa ba siya? Ako talaga, nung sumapi ako sa Unity, may binigyan ko siya ng benefit of the doubt na baka hindi na naman kasi marami naman talaga tayong ginagawang kapalpakan ng kabataan. Pero habang tumatanda, natututo na. Ayan po, kinakaladkad tayo sa kuko ng gera laban sa China na wala naman tayong interes. Yan ba'y epekto ng pinagbabawal na droga o hindi? Walang solusyon sa pagtaas na presyo ng bilihin. Yan ba'y epekto ng pinagbabawal ng droga o hindi? Walang magawa sa korupsyon, hindi makontrol ang mga kaibigan ng mga smugglers at mga korap. Yan ba epekto ng pinagbabawal na droga o hindi? Yan po ang dapat sagutin ng presidente natin mismo. Wala pong ibang makakasagot dyan kung hindi ang presidente mismo. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwenta ang kanilang testigo, talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. Ako naman, lalo mo akong supilin, lalong lalakas ang aking boses dahil alam ko ang karapatan ko. Wala akong pakialam kung ako na ang pinaka-kasuklam-suklam na tao sa kanila. Basta ako, may karapatan ako magsalita, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa
pamamahala ng gobyerno ko dahil nakasalalay ang buhay ko dito sa kapalaran ng ating bayan. Ako po'y nasa abroad. Ilang beses na po ako nag-abroad. 2 beses po ako nag-aral. College at saka postgraduate. America at England. Sa parehong pagkakataon po pwede po ako nanatili na dahil ang aking mga kapatid, lahat po kami pinag-aral ng lolo ko abroad sa Amerika. Pero ako lang po ang bumalik sa Pilipinas. Bakit? Dahil mahal na mahal ko po ang Pilipinas. At hindi ko maatim ng Pilipinas ngayon, kalahati ay nagugutom dahil lamang walang sapat na kakayahan na magbigay ng solusyon ang ating presidente. Hindi po krimen yan. Palpak po ang ating presidente. At kaya nga po ang aking panawagan, pag-aralan mabuti, sisantihin po natin yan dahil nasa kapangyarihan ng taong bayan magsisante ng mga opisyalis na hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan.